Magandang umaga po. Linggo na naman pong muli. Samahan niyo ako sandali para magnilay sa Ebanghelyo natin para sa linggong ito. Napakaganda po ng Ebanghelyo natin. Ito ay patungkol sa ang paglalakad ni Jesus sa dagat. Napakarami po na maaari natin ipaliwanag o pagnilayan sa Ebanghelyong ito. Subalit, hayaan niyo po na magbigay ako ng mga ilang aspeto o punto na kung saan dito ay makikita natin na ang pagkakatagpo ng mga apostol at nung makita nila si Jesus, hindi nga ba't nung una sila ay natakot, nung sila ay kinabahan, hindi po ba? Subalit, ang Panginoon ay nagbibigay ng pahiwatig sa ating lahat na walang imposible kung tayo ay nananalig at nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ito ay isang paanyaya na ibuhos at ibigay natin ng buo ang ating pananalig, ang ating paniniwala na ang Diyos ang may kakayahan upang mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na ating pinapangarap, ating hinihiling, ating pinagdarasal dito sa mundong ito, lalong-lalo na sa gawang kabutihan at sa gawang makapagpapalaganap ng salita ng Diyos sa bawat tao na nakakasalamuha sa natin sa araw-araw. Alam niyo po ba na ang paglalakad ni Jesus sa tinatawag nating dagat sa Ebanghelyo ngayon ay isang pagpapatunay lamang na ang Diyos ay ibibigay ang lahat para sa atin. Makita lamang at maramdaman natin ang tunay na pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa ating lahat. Yung ating tinatawag na pagtitiwala, yung ating tinatawag na surrendering, yung pagsuko ng ating sarili na ang Diyos ang may tanging solusyon at may kakayahan upang magawan ng mga paraan ang lahat-lahat ng ating mga nararanasan. Yun po una. Pangalawa, yung ating pananalig na sa gitna ng unos, sa gitna ng mga suliranin, sa gitna ng mga problema, ay kaya pa rin nating lakaran ang bawat at ihakbang ang bawat pagkakataon upang maisakatuparan natin ang matagumpay na hinaharap sa piling at tulong sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kasi di ba madali tayong panghinaan madali tayong kabahan, madali tayong nagdududa kung ang Diyos ba ay nasa atin. At alam po natin yan na may mga taong matagal nang naglilingkod sa simbahan, subalit nung sila ay nakaranas ng napakabigat na dagok sa buhay, naroon ang dumating ang pagkakataon na sisihin nila ang Diyos. Tanungin ang Panginoon kung siya nga ba ay nasa kanila at sukatin ang lahat ng kanilang nagawa patungkol sa kanilang ugnayan sa ating Panginoon. Hanggang sa huli sila ay lalayo, mawawala at tumatalikod sa pananampalataya na dati na kanilang isinasabuhay at binibigyan ng lalim. Ano po ang nais ibigay ng Diyos sa pagkakataong ito? Sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, sa mga panahon na tayo ay kinakabahan, sa mga panahon na tayo ay nawawala ng pag-asa. Patuloy tayong lumakad, patuloy tayong kumapit, patuloy tayong manalangin, at lagi natin palaguin at palalimin ang pananalig o ang pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, ng mga sakramento at ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Sapagkat ito ang isang bagay na magpapatibay sa ating lahat. Ano po, ito ay ipinakikita ng Diyos na kahit saan tayo makarating, tayo ay sasaluhin ng Diyos, tayo ay sasalubungin ng Panginoon, aakayin niya tayo sa tamang daan at hindi siya kailanman mapapagod na ibigay sa atin ang tama, ang nararapat. Dangan nga lamang kailangan nating hingiin, kailangan natin hanapin, kailangan natin suungin ang takbo ng buhay dahil ito ay isang paraan upang mas lalo natin mapapalalim, ika nga, at mapapatunayan sa ating puso
na ang Diyos ang may kakayahan sa bawat bagay na ating nararanasan. Lagi po nating tatandaan na kapag tayo minsan ay pinanghihinaan at pakiramdam natin na tayo ay nag-iisa, nariyan ang Diyos. Tumawag ka, bumalik ka sa panalangin, kahit sandali lang, kahit ilang minuto lang, manalangin ka ulit at mararamdaman mo ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala. Ang kanyang paggabay ay hindi nagbabago. Nananatili ito sa bawat isa sa atin. Kaya po mga kaibigan, hayaan niyo pong si Kristo ang gumabay at umakay sa atin. Sumalubong sa bawat oras at pagkakataon, lalong-lalo na kapag tayo ay pinanghihinaan. Maraming bagay ang pinakikita ang Diyos para maramdaman natin na tayo ay kanyang minamahal. Na kahit anong lalim na man ay nalulunod na sa suliranin o problema, kung tayo tatawag sa Diyos ay hindi niya tayo pahihindian. Tayo ay kanyang iaahon at ipakikita sa atin na bawat umaga ay may pagsikat ng araw na hindi nangangahulugan pag hindi natin nakikita ang araw sa pagsikat ay hindi na ito sumisikat at ito ay tumigil. Ika nga sa pagbibigay ng liwanag. Pasasaan ba liliwanag din ang lahat ng bagay kung tayo ay nananalangin at tayo ay sumasama sa pamamagitan ng pananampalataya. Hayaan mong ikaw ay akayin ng Diyos. Hayaan mong ikaw ay maging kaisa ng Panginoon sa lahat ng bagay upang mas lalong lumago, yumabong ang iyong pananampalataya, gawa ng kanyang turo at aral, at sa paraan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Lagi niyo pong tatandaan, hindi tayo iniiwanan ng Diyos, hindi siya tumatalikod sa atin, na kahit anuman ang gawin nating lahat, tumalikod man tayo sa Kanya, nananatili siyang naghihintay sa ating paglapit, sa ating pagbabalik, dahil ang pagmamahal ng Diyos ay pareho sa lahat, pantay-pantay sa lahat. Hindi mas malaki sa iba at mas kaunti sa iba. Ang pagmamahal po ng Diyos ay ibinibigay niya ng wagas, lubos sa lahat. At ito ay tumitibay at lumalalim kung tayo ay nananampalataya at nananalig sa Kanya. Kaya lagi po nating tatandaan, huwag tayong mapapagod. Lagi natin tandaan, ang Diyos ay patuloy at lagi na tayo ay iingatan sa kanyang pag-ibig, sa kanyang puso, dahil tayo ay kanyang minamahal. Anumang mga problema mo, lahat ng dinaranas mo, manampalataya ka, hingin mo ang kanyang presensya at gawin mo ang nararapat. Pasasaan ba? Mapagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay. So mga kaibigan, muli, manalangin tayo sa ating Panginoon at tumanggap ng kanyang banal na katawan at dugo sa banal na Eucharistia sa linggong ito. At kung di ka pa po nakakapag-subscribe at napansin mo na meron tayong napapag-usapan dito na maaaring makatulong sa iyo, i-click mo lang ang notification bell at mag-subscribe ka. Magandang umaga po sa inyong lahat at lagi niyo pong tatandaan, ang taong may ngiti sa puso, ang taong may ngiti at may pag-ibig ay tunay na pinahanahanan ng Diyos, sapagkat ang taong umiibig sa kapwa at nananalig sa Diyos ay nagsasabuhay ng pananampalataya. Pagpalain po tayong lahat.